never change. With your hands, you heal my heart. You make me whole, you set me apart. You are my healer, my miracle, my grace. Great God, you lift me up from this place. With your love, you've made me whole. You've healed my heart, you've healed my soul. When the world feels heavy, you hold me near. By your grace, I have no fear. In the darkest night, your light shines bright. Your miracles, they bring me life. Oh, you are my healer, my miracle, my grace. Great God, you lift me up from this place. With your love, you've made me whole. You've healed my heart, you've healed my soul. By your power, chains are broken. With your grace, all hearts are open. You perform wonders, you restore the lost. Great God, you are worth the cost. Healer of my soul, I worship you. Miracles and grace forever true. Great God, I'll praise your name. For your love and healing will remain. You are my healer, my miracle, my grace. Great God, you lift me up from this place. With your love, you've made me whole. You've healed my heart, you've healed my soul. You've healed my soul. By your power, chains are broken. With your grace, all hearts are open. You perform wonders, you restore the lost. Great God, you are worth the cost. Will remain. Magandang umaga po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob upang tayo po muli ay makapagbulay-bulay ng Kanyang mga salita. So magsimula po muna tayo sa isang maikling panalangin. Ama, maraming salamat po sa panibagong umagang ito na inyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa muli niyong paggising sa amin, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay makakapakinig muli ng inyong mga salita. Panginoon, patawarin niyo po kami sa anumang karumihan na amin pong mga nagawa, mga nasabi, naisip, Panginoon, at maging sa aming mga pagkukulang, Panginoon. Salamat po sa biyayang pagpapatawad. At muli, Panginoon, samahan niyo po muli kami sa aming pong pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Kayo po ang manguna, Panginoon, at buksan niyo po ang aming puso at isip sa patuloy na pagpapaunawa sa amin sa mensahe mo, Panginoon, sa araw na ito. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay magpapatuloy sa aklat po ng Judges,
Kabanata 19. Okay, so Judges 19 po for me is deeply disturbing chapter po sa Bible. Puno ng mga violent at tragic na pangyayari. Kwento po ito ng pang-aabuso at kamatayan ng isang concubine o karida or kabit ng isang Levita. So, noong time po na ito, ang mga babae po ay treated as pagmamay-ari. If wala pang asawa, pagmamay-ari po ito ng tatay. So, if may asawa na, pagmamay-ari ng isang lalaki. Kaya, kalunos-nunos po ang kalagayan ng mga widow nung mga panahon po na yon. So, concubine wasn't so different. So, yung society at that time, socially acceptable na i-treat as property ang mga babae. So, we need the Holy Spirit talaga to guide us into all truth. Kasi hindi lahat po ng socially acceptable, katanggap-tanggap po din sa Diyos. So, kahit nakakalungkot at nakagulat po yung chapter na ito, yung mga pangyayari po dito, may mga magagandang lessons na matututunan po tayo dito. So, naging mabigat po naging mabigat po ang story na ito nang may isang mob ng mga lalaki mula sa syudad ang nagdemand na abusuhin ang Levite. So, in desperate act, na protektahan po ang kanyang sarili, ipinadala o pinalabas ng Levite ang kanyang concubine, na siyang brutal na inatake at iniwan na lamang nawala ng buhay. Pagkatapos, tinadtad niya ang katawan ng babae at ipinadala ang mga piraso sa buong Israel para magdulot ng galit at magdemand ng katarungan. So, basahin po natin. Medyo may kahabaan po pero sana samahan niyo po ako. So, ang Levita at ang kanyang asawang lingkod. 1. Nang panahong wala pang hari ang Israel, may isang Levita sa malayong bulubundukin ng Ephraim. Kumuha siya ng isang babaeng taga Bethlehem, Judah, at ginawa niyang asawang lingkod. 2. Subalit nagalit sa kanyang babae at umuwi sa mga magulang nito sa Bethlehem. Nanatili ito roon ng 4 na buwan. 3. Naisipan naman ng Levita na puntahan ng asawa at himuking makisamang muli sa kanya. Nagpaggayak siya ng 2 asno at lumakad na kasama ang isang katulong. Pagdating doon, pinatuloy sila ng babae at malugod na tinanggap ng biyanang lalaki. 4. Pinilit pa siyang tumigil doon kaya nanatili siya roon ng 3 araw. 5. Na ika-4 na araw, maaga silang gumising at naghanda sa pag-uwi. Ngunit sinabi ng ama ng babae, kumain muna kayo bago lumakad para hindi kayo gutumin sa daan. 6. Nagpapigil naman sila at magkakasalo pang kumain. Pagkatapos, sinabi ng ama, magpabukas na kayo at lubos-lubosin na natin ang pagsasayang ito. 7. Ayaw sana niyang papigil ngunit mapilit ang pakiusap ng biyanan kaya pumayag na rin siya. 8. Kinaumagahan, muli silang naghanda sa pag-uwi ngunit sinabi na naman ng ama ng babae, kumain muna kayo at mamaya na lumakad. Kaya't nagsalo muli sila sa pagkain. 9. Sila'y lalakad na, sinabi ng ama, lulubog na ang araw at maya-maya lang ay madilim na. Mabuti pa'y dito na muli kayo matulog at bukas na ng umagang-umaga kayo umuwi. 10 to 11, ngunit hindi na pumayag ang Levita. Sa halip, tumuloy na sila. Dumidilim na nang sila'y dumating sa tapat ng Jebus, na ngayoy Jerusalem. Kaya't sinabi ng alipin, mabuti pa po'y tumuloy na tayo ng lungsod at doon na tayo magpalipas ng gabi. 12. Sinabi ng Levita, hindi tayo maaaring tumuloy sa lugar na hindi sakop ng mga Israelita. Tutuloy tayo ng Gibeya. 13. Halika kayo at sa Gibeya o sa Rama na tayo magpalipas ng gabi. 14. Kaya lumampas sila ng Jebus at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumulubog na ang araw nang sila'y makarating sa Gibeya, isang bayang sakop ng lipi ni Benjamin. 15. Pumasok sila at umupo sa liwasang bayan upang doon magpalipas ng gabi sapagkat walang nag-alok sa kanila ng matutuluyan. 16. Samantalang nakaupo sila roon, may nagdaang isang matandang lalaki galing sa pagtatrabaho sa bukid. Ang matandang ito'y dating taga-kaburulan ng Ephraim, ngunit sa Gibeya na nakatira. Karamihan na nakatira dooy mula sa lipi ng Benjamin.
17. Napansin ng matanda ang Levita sa liwasang bayan. Nilapitan niya ito at tinanong, "Taga saan kayo at saan kayo pupunta?" 18. Sumagot ang Levita, "Galing po kami sa Bethlehem, Juda, at papauwi na sa kaburulan ng Ephraim. Wala po namang nag-alok sa amin ng matutuluyan." 19. Mayroon po kaming pagkain, pati ang aming mga asno. Sapat po ang dala namin para sa aking sarili, sa aking asawang, lingkod, at aking alipin. 20. Sinabi ng matandang lalaki, "Sa amin na kayo magpalipas ng gabi. Huwag dito sa liwasang bayan." 21. Sumama naman sila sa matanda. Pagdating ng bahay, pinakain ng matanda ang mga asno ng kanyang panauhin. Sila naman ay naghugas ng paa at kumain. 22. Nang sila'y kasalukuyang kumakain, ang bahay ay pinaligiran ng mga tagaroong mahilig sa kalaswaan at kinalampag ang pinto. Sinabi nila sa matandang may-ari ng bahay, "Ilabas mo ang lalaking panauhin mo at makikipagtali kami sa kanya." 23. Sumagot ang matanda, "Huwag mga kaibigan, napakasama ng iniisip ninyong iyan. Nakikiusap ako sa inyo na igalang naman ninyo ang taong ito sapagkat siya'y aking panauhin. Kung gusto ninyo, ang anak kong birhen pa o ang kanyang asawa na lang ang hilingin ninyo. Bibigay ko sila sa inyo at gawin ninyo ang gusto ninyong gawin. Huwag lang itong panauhin kong lalaki." 25. Ayaw makinig ng mga tao kaya inilabas sa kanila ng Levita ang asawa nito at ito'y magdamag na hinalay ng mga lalaki. 26. Nang mag-uumaga na, ang babae nahandusay na lamang sa pintuan ng bahay ng matanda at doon na sinikatan ng araw. 27. Nang buksan ng Levita ang pinto upang magpatuloy sa kanyang paglalakbay, nakita niya roon ang kanyang asawang nakadapa at ang mga kamay ay nakahawak pa sa pintuan. 28. Sinabi niya, "Bangon na at uuwi na tayo." Ngunit hindi sumasagot ang babae, kaya isinakay niya ito sa kanyang asno at nagpatuloy ng paglalakbay. 29. Pagdating sa kanyang bahay, kumuha siya ng kutsilyo at pinagputol-putol niya sa 12 piraso ang bangkay ng asawa at ipinadala sa buong Israel. 30. Lahat ng makakita rito ay nagsabi, "Wala pang nangyayaring ganito buhat nang umalis sa Ehipto ang mga Israelita. Ano ang dapat nating gawin?" Okay, so dako na po tayo sa aral at aplikasyon. So ang Judges 19 po ay isang paalaala po sa atin ng matinding consequences of failing to live according to God's justice and morality. Ang kwento po na ito ay nanghihikayat po sa atin na suriin ang ating sariling buhay at pag-isipan pong mabuti on how to respond in justice and suffering. So it challenges us na protektahan ang mga mahihina and seek justice in our communities. So grabing lungkot at pagka-shock ko nung nabasa ko itong passage po na ito. So nakita ko kung gaano kadali lang kainin ang kasalanan ng mga tao if we lose sight of God's standards. And dito po sa chapter na to, talagang pinapakita kung gaano kagrabe yung consequences of living without moral compass. Yung hindi na po alam kung ano ang tama at mali. Sa buhay ko po, may mga panahon na naging passive ako. Hindi ko mikilos, walang ginagawa, kahit alam ko na may mga hindi tama na nangyayari sa paligid ko, sa personal kong buhay o maging sa society po. Minsan, I fear the consequences of standing up o kaya hindi ko alam kung paano mag-act. So, na-realize ko po dito na hindi tayo pwedeng maging passive o walang pakialam when it comes to defending what is right. So, we must always seek God's wisdom, kumilos ng may tapang, and stand up for those who cannot stand for themselves. So, tulungan po tayo ng Panginoon. So, what struck me deeply po in this chapter was yung desisyon ng Levita na ipadala yung concubine niya imbes na depensahan niya ito. Grabe, sobrang shocking nung act na yon, and it made me reflect on my own moments of failure. Yung mga times po na pinili ko yung sarili ko kaysa protektahan yung iba.
Parang andali lang pamalikod o mag-rationalize po. But Judges 19 calls us na harapin ang pagkukulang natin at mag-commit at kumilos ng may integridad at tapang. Lalo na kapag nakikita natin naghihirap po o maghihirap ang iba. Sa Judges 19, makikita po natin yung kawalan ng katarungan at yung pinsalang dulot po nito. Sabi po sa Micah 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So this reminds me that pursuing justice is not just about confronting evil, but also about aligning ourselves with God's heart para protektahan ang mga mahihina at inaapi. Amen po. So sabi naman po sa Psalm 82 verses 3 to 4, bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahihirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila ay dapat na iligtas. Yung tragedy po ng concubine sa Judges 19 ay isang malinaw na paalala ng kahinaan ng mga taong walang kapangyarihan o protection. Itong passage na ito ay nagtuturo po sa atin na tinatawag po tayo upang maging boses para sa mga walang boses. So, tulungan po tayo ng Lord. So, sa Judges 21:25 naman po, sabi, ng panahong iyon ay wala pang hari ng Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. So, itong verse po na ito ay nagtuturo sa atin na if we disregard God's law and live according to our own desires, chaos po ang mangyayari. Amen po? So, ang kawalan ng hari o matibay na pamumuno sa Israel ay nagre-resulta sa kawalan at karahasan. So, pinapakita ng Judges 19 ang mapinsalang epekto ng isang lipunan na pinipili ang mabuhay without God's moral direction. And it also challenges us to keep God at the center of our lives and decisions. Amen po? Okay. So, tinuturo po sa ating lahat ngayon ng Judges 19 ang mga consequences po ng paglayo sa katwiran, ang kahalagahan po ng katarungan, at ang pangangailangan ng moral na integridad sa lahat po ng aspeto ng buhay. So in conclusion, Judges 19 calls us to take a hard look at the state of our hearts and society. Pinapaalala nito na tayo ay dapat mamuhay ayon sa mga pamantayan ng Diyos, hindi po ng sarili natin. So, only by doing so, we can reflect God's heart for justice and mercy in a broken world. So, sana po may mga natutunan po tayo ngayong umaga. Salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po muli ay sumaglit na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito na natapos po naming aralin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa pagpapaunawa sa amin, Panginoon, ng maraming bagay, Panginoon. Salamat po sa mga salita mo na siyang nagiging gabay namin, standard namin sa buhay namin po na ito. Salamat po, Ama, for guiding us. Salamat po, Holy Spirit, for guiding us. At patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa mga panahon, Panginoon, na kami ay nagbubulag-bulagan sa tama. At tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-discern yung tama at mali, Panginoon. At gawin namin ang may buong tapang, Panginoon, ang alam namin, Panginoon, na tama, na ayon po sa inyo pong utos, na ayon po sa inyong kagustuhan, Panginoon. Remind us always, Panginoon, at protect us, Panginoon, sa mga gawa ng kaaway, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At muli, Panginoon,
Dinadalangin ko po ang patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. At wala pong gawa ng kaaway, Panginoon, ang mananaig, Panginoon, sa mga buhay po ng bawat isa sa amin. Proteksyonan niyo po kami, Panginoon. Our hearts, our minds, Panginoon. Proteksyonan niyo po, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway. Patuloy po kayong kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. At manatili kami, Panginoon, sa iyong lilim, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po sa mga mensahe mo. At muli, Panginoon, dinadalangin ko po ang pag-iingat niyo po sa bawat isa sa maghapon na ito. Ingatan niyo po ang bawat isa. At pagpatagumpahin, Panginoon. Katagpuin ang pangailangan, Panginoon, ng bawat isa sa amin. At maging ng aming mga pastor, Panginoon, at lahat po ng kapatiran, Panginoon. Kilala niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga pangailangan. Katagpuin niyo po pangailangan ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa katugunan niyo po sa aming panalangin. Muli, Panginoon, sa inyo po namin tinataas ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pasasalamat at pagdakila. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. To God be all the glory.